Okay, magandang umaga po mga kababayan at ang ating mga ka-explore sa mampanig kayo ng mundo, nasa Pilipinas o nasa ibang bansa. Sana po'y nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. May gusto pong ipamana si dating Pangulong Duterte dito sa ating kasalukuyang presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang basta pamana, gusto niyang gawin. Gusto niyang ipagawa. Bilang presidente daw kailangan gayahin siya. Kayo mga kababayan ko, papayag po ba kayo? Okay, bago po kayo magdesisyon. Yung iba siguro naman may desisyon na po dyan eh. Panuorin po natin ito pong video mula po sa Ang Batas Natin with Attorney Claire. Abogada po ito na napakagaling. Panuorin po natin, sabay-sabay. Kaya lang, syempre, ito yung pinaka umukaw ng aking pansin. Diba? Kasi dito talaga, dagsa-dagsa, mga ka-clear, ang mga pusang ina o tutang ina na pinagsasabi itong si dating Pangulong Duterte. Kung tutuusin, talaga namang isa siya sa hinangaan natin noon. Pero parang, habang nakikita mo lahat yung nangyayari at nangyari sa panahon niya, at ngayon lang natin na-discover, teka lang, parang, ikaw ba makukonsider the best president o worst president? Diba? Okay. So, umpisahan na natin ang ating issue tungkol dito kay dating Pangulong Duterte na parang gusto niyang, actually, in-advise niya na nga si PBBM, no? Na dapat, yung style niya kung paano mag-utos sa kanyang mga gabinete o sa kanyang mga tauhan para merong mabilis na aksyon. Sabi nga niya, di ba? Kasi pinag-usapan nila yung SONA rito. Sabi nga niya, hindi na kailangan sabihin, dapat aksyonan. Di ba? Well, tingin ko naman talaga ganun siya. No? Hindi na kailangan na magsalita. Pero syempre, doon sa mga previous speaking engagements ng ating dating Pangulong Duterte, hindi naman niya agad ginagawa, di ba? Meron muna siyang pananakot. Nagawa muna siya ng intriga. Para yung taong natakot, kusa na lang aalis. Kusa na lang. Diba? So, at hindi nalalaban. Diba? Inintriga niya nga, ito nasabi ko na sa inyo to. Naintriga niya nga yung PLDT, naintriga niya yung Globe, yung ibang telcos, inintriga niya yon sa bawat speech niya. Diba? Para mga oligarchs, mga oligarko kayo, at pangit ng service nyo. Inintriga niya yon para bang, parang humanda kayo. Siyempre, mga tao noon, pag business, nandiyan si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Medyo nanginginig na sila. Bakit? Hindi ka naman, literally, baka hindi naman nanginginig. But still, may effect kasi Yung nangyari sa ABS-CBN, remember? Yun yung naging sample niya Para, in one way or another, magkaroon ng chilling effect sa iba. Sa ibang negosyante. Imagine, ABS-CBN, ang laki-laking kumpanya niyan. Napahinto. Natanggalan ng prangkisa or hindi na renew yung prangkisa. O di apektado yung business, di ba? So yung iba na businessmen, doon. Medyo naghinay-hinay sila. Yung pala, sige, intriga niya, si PLDT. Intriga niya yung Globe. Yung pala, gusto niya lang paratingin na magkakaroon ng panibagong telco. At yun ang dito. Sino ba ang may-ari ng dito? Lumalabas si Dennis Uy. Sino ba naman si Dennis Uy? Kay Pangulong Duterte. Di ba? Sino si Dennis Uy? Kay Pangulong Duterte. Malapit na kaibigan. Di ba? Pagbibigyan kasi ng pabor, pagbibigyan pala ng negosyo, yung iba na maaaring kumontra, intrigahin. Iintrigahin. Di ba? So, sino pa? Sino pa yung ibang mga niya? Ibang namura niya. May mga namura siya. Si ito, binanggit ko na sa inyo dati, si Jack Lam. Naku, tumalilis, natakot. Ayun. Yung Fontana, napunta kay Michael Yang. Sino si Michael Yang? Kay dating Pangulong Duterte. Close friend. Economic advisor.
kahit Chinese citizen. Oh, yan. Yan ba ang gustong ipamana ni dating Pangulong Duterte kay BBM? Kasi ang sabi niya, dapat daw, kapag gustong kumilos, di ba? Kilos na, wala na salita. O di ba ganyan yung nangyari sa Pharmaly? Wala nang bidding-bidding. Kuha agad. Pharmaly, go! Oh, ikaw. DOH Secretary, halika dito. Yung founder ng DOH, lipat mo sa PSTBM. Dun, lahat. Hayaan mo sila ang mamili. Diyan ang Pharmaly. Walang report yun. Action agad. Oh, yun. Kataon. Ano sabi niya? Overpriced. Naimbestiga ang overpriced. Ano siya? Ulat sa bayan. Oh, bakit nyo naman? Huwag niyong intrigahin. Diba? Huwag niyong intrigahin si Michael Yang. Diba? Si Michael Yang ay businessman. Gustong sumali. Businessman Oh, may magagawa ba tayo doon? Oh, because si Pharmaly, tinuturo si Michael Yang na siyang kapitalista. Nagpondo. Tapos, pagbenta dito sa Pilipinas, face mask, face shield, halos nag-expired na. Expired na actually. So, yun. So, in other words, expired na siya. Inamin yun ng taga-Pharmaly. So, yun. Yung ba yung gustong manahin? Yung gusto mong ipamana? Yung ganong klaseng aksyon na mga bilisan? Ipamana kay PBBM? At hindi lang yan. Sabi niya kasi dapat yung lahat, dapat aksyon, hindi na salita, puro aksyon. Ito, hindi ko alam hindi ko alam kung ito ay inyong napanood na. Basta, takpan na. Kung hindi nyo kakayanin, takpan nyo yung tenga nyo. Or, okay, challenge mga ka-clear. Bilangin nyo lahat ng pagmumura, yung tutang ina, saka yung GAGO. Bilangin nyo. Challenge ko yan sa inyo, ha? Okay, let's go. It keeps bugging us every day and we keep on coming up with new ideas how to solve the problem. Or if that ideas are converted into some form of legislation or ordinance, still the problem remains. So what needs to be done is really just do it. Huwag mo nang sabihin kung ano ang gusto mong gawin. Just do it without announcing it. For a while. Wala pa naman wala pa nang bilangan. So, tingnan nyo, just do it without announcing it. Hindi ba siya sign of a dictatorship? Di ba, pag meron siyang gustong gawin, basta gawin nyo yan. At pag nabatikos, i-justify niya. Ano sabihin niya? Pag mali. Joke? It's either joke, or sabihin niya, sagot ko yan. Lagi niya, sagot ko yan. Total, matanda na ako, hindi niya na ako mapapabilanggo. Diba? Ibig sabihin, natotolerate yung ibang mali, tapos sasagutin niya. At pag nadimanda na, laglaga na. Hindi naman siya nananagot, hindi naman siya nadidimanda, diba? Hindi naman yan din inaako. Nautos ko yan. Sa bibig lang siya Sa bibig lang siya matapang. So, yun yung nangyayari. So, tayo noon, mesmerize, wow, ang tapang-tapang natin Pangulo. Yung pala, puro bibig lang. So ngayon lumalabas, gawin mo na, kahit hindi mo i-announce. It's a sign of dictatorship. It's wrong. Kasi kahit presidente ka, hindi pwedeng ikaw lang ang mag-decide dyan. Diba? Lalo na kung makaka-apekto to at hindi maganda sa bayan at sa mga kababayan mo. Kaya nga tingin ko yung Pharmaly, decision niya lang yan diba? Sabi nga niya, gawin na bago mo sabihin. Nagulantang na lang tayo. Pharmaly, ang daming overpriced. Nakita sa hearing sa Senado. Yan ba? Yan ba ang ipapamana kay PBBM? Para let it start. Ako kay Presidente Marcos I would ask him sabihin mo sa barangay level, gawin mo trabaho mo. Pag hindi, magpapadala ako ng tao dyan. And dyan na lang kayo sa barangay hall, mag-upo,
buong araw at yung mga tao na ipapadala ko, yun na ang magtrabaho para sa inyo. Then you go to the municipality and you go to the city and province. Gano'n na lang ang sabihin mo, putang inagago kayo, pag ayaw ninyong magtrabaho, sabihin ninyo sa akin kasi magpapadala ako ng tao. Maraming Pilipino dyan sa labas na walang trabaho. So kung ano man na yung subsidy o ibibigay ng national government sa inyo, kunin ko yan, ibibigay ko yan sa mga taong gusto magtrabaho para malinis yung syudad ninyo, para yung syudad ninyo maging, yung barangay ninyo maging peaceful. If you cannot deal with the problem with the NPAs, or hindi nyo kaya gawin yung droga na yan, putin ang yan, that's bugging the life of the Filipino. Dapat sabihin ninyo. Or, there will be a time na sabihin ko talaga sa inyo that you are a total failure and I need to do something because I am the president and the buck stops here. Bastos man pakinggan, undignified man for a president to do it. Pero ang kapital mo dyan, putang ina lang. Putang ina ninyo, nagtatrabaho ba kayo? Putang ninyo, pag hindi ninyo sabi, mga putang ina kayo, sabihin ninyo, kasi magdala ako ng tao o maipapalit ako sa inyo. Mga putang ina kayo. Yan. Tapos ang istorya. Kung wala kang putang ina, magtrabaho kayo dyan, sabihin mo naman ng presidente, magtrabaho lang kayo dyan. Talagang mapapatrabaho. We bide our time. Pag sabihin mo, presidente kanina patawag ng sa Malacanang. Pinuto na kami. Sabi niya, puto na kayo, mga cabinet members. Kung hindi niyo kaya, mga puto na kayo, sabihin ninyo. Kasi maraming executive dyan, graduate ng anong-anong mga university. Puro bright yan. Papalitan ko kayo, mga puto na kayo. Yun ang kapital mo. Pag hindi ka marunong mga undignified nga, hindi maganda pakinggan, not suited for a president. But if you want problem solved, puto na, gawain mo itong style na ito. Kasi alam na nila pag puto ina kayo, galit ka. Ilan ang nabilang nyo? Sumakit na tenga nyo. Tinakpan nyo na tenga nyo. Grabe. Kita nyo, i-advise pa si PBBM na napakalumanay na hindi nga sila pinapatulan. Matuto lang daw magpusang ina para, maging successful? Para matakot? Alam nyo, siguro nung una siya nagka-campaign, kakasabi niya ng pusang ina. Medyo kakaiba, di ba? Uy, tapang. Go, go, go! Pero habang tumatagal, alam nyo, mga ka-clear, ang sakit na sa tenga. At, pati mga bata na nakakadinig sa kanya, na-idolize siya. Kaya yung salitang pusang ina, kahit sa TikTok, normal na. Diba? Akala natin, nakakatuwa yung pusang ina na yan. Kaya yung leadership ng pusang ina, gustong ipagaya. Okay? So, diba? Ito ba? Yung pagsasabi ba niya na yon, ng pagmumura ba niya na yon, gumanda ba yung Pilipinas? Hindi, diba? Ang laki na nga ng utang natin, kakapusang ina niya eh. Lumaki yung utang eh. Kakapusang ina niya, nalugi tayo sa Farmally. Diba? Diba? Proud pa si dating Pangulong Duterte na magpusang ina at ito lang daw ang kapital sa pagiging leader? Kailan pa? Diba? Tignan nyo mga ka-clear ha. Ilang vloggers niya ngayon ang namumutawi laging PI. ULOL. Mga ganong words. Diba? Proud. Nakaka-proud ba yun?
Hindi yun ano eh, hindi yun yung karakter ng isang Pilipino talaga eh. Yung mga ninuno natin, hindi yan eh. 'Di ba? Instead na magmura ka na magmura, mag-isip ka ng paraan kung paano giginhawa. 'Di ba sinabi niya, ito para sa kanya napaka-easy eh. Kasi tapos na eh, wala na siya sa posisyon, pero ba't hindi naman niya nagawa nung panahon niya? Daming crime, 'di ba? Ang daming red tagging. Nasaan na yun? Nadimanda ba yun? Napakulong niya ba yun? Ano nangyari sa nire-red tag niya? Di ba sila pa dinimanda? Oh, di ba? Oh, ano sabi niya, di ba? Itong gagawin, siguro para mula sa barangay hanggang sa pataas. Tapos sa kanya hihinto. Okay yung lahat ngayon eh. Drugs, sa'yo humihinto. Pogo, sa'yo huminto. Di ba? Oh, ano, formally, sa'yo humihinto. Sa'yo lahat tumuturo. Kasi inako mo lahat eh. Inako mo yung mga pusang inang mga negosyante na yan eh. Di ba? O ngayon, nasa si Michael Yang. Di na mahanap, di ba? O, sino pa? Ito pa, kung totoong magaling ka na leader noon at kaya mo, kasi lagi ka nagpupusang ina, bakit nagkaroon ng 2 passport yung kaibigan mo na economic advisor mo, si Michael Yang? May Philippine passport siya. Bakit? Oh, bakit nahayaang lumago ang iligal na pogo kung totoong magaling kang leader? Di ba? Bakit nahayaan makapag-apply yung ibang Chinese ng passport, Philippine passport? Mas marami pa dyan sa Davao del Sur. O akala ko ba, from barangay, papuntang local, papunta sa governor, papunta sa'yo. O ang dami naging illegal nung panahon mo eh. Tapos ngayon ka mag-a-advise ng good leadership at ang kapital mo pusang ina? Diba? O tingnan natin to, ha? Screen share natin to. O, tingnan natin to. Ayan. Kita nyo? Ang sabi ng DILG, yung crime rate is lower under President Marcos compared to Duterte. Oh, ano nyo ito ma-explain? Record to. O lumalabas ngayon, sa 3 taon ni PBBM, mas bumaba ang crime rate kaysa sa panahon mo na 6 na taon? Oh. Diba? Tingnan natin, ha? Ayan, oh. Ano sabi? Oh. Pwede sabihin nila, kinakampihan nyo yun. Kaya lang, the record will speak for itself. Di ba? Oh. Sabi dito, Interior and Local Government Secretary Benar Abelo said that the peace and order situation in the country has improved with a much lower index crime volume. Diba? So ano to? Paano to? So, nagmamagaling si dating Pangulong Duterte? Okay lang naman magmagaling. Ipakita yung result, di ba? Peace and order indicators went down for the same periods from 541,917 to 371,000. Siyempre, hindi po wala yung crime. Pero ang pinangalandakan ngayon, kasi, yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, yung droga daw, para mas lumala ngayon. Sabi nga natin, kung panahon ni Pangulong Duterte, ang dami ng patayan, tapos, naghihirap pa rin ang Pilipinas, naghihirap pa rin ang Pilipino. Di mas okay na sa akin, na walang patayan, na walang inosenteng nawawala, kahit papano, naghihirap pa rin ang Pilipinas. Saan ka pupunta doon? Pareho naman naghihirap eh. Hindi naman ngayon lang eh. Diba? Sa panahon ni Pangulong Duterte, hirap din naman ang tao eh. Diba? Hirap. Ang dami na hirapan. Well, sabihin natin may pandemic, of course. Pero kulang. Kulang ang tulong. Diba? Kulang. Kasi, ito kung sa napakalaki nilang inutang, yun naman yung justification na ang dami namin inutang kasi pandemic eh. Okay. Sige na. Pandemic. Saan napunta? Yung pera. Diba? Saan napunta? Nabigay ba sa lahat ng dapat na mabigyan? Di ba may nahuhuli pa, nangungupit? Mga taga-barangay? Akala ko ba kaya mo lahat?
Mapusang ina lang mga yan, kaya na. Bakit meron ganun? Hindi ba dapat malinis na malinis dahil ang kapital pusang ina lang? Nung umaalingasaw na, ang Farmally. Sinong minura niya? Si Senator na nagpapakita ng mali at ng korupsyon, pero hindi niya pinusang ina si Michael Yang. Pinagtanggol pa. Kahit expired na yung ibinenta sa Pilipinas, masaya pa siya. Di ba? Yun ba ang gustong ipamana ni dating Pangulong Duterte kay PBBM na dapat gayahin siya? Kung kayo ba ang presidente, kung kayo, gagayahin nyo ba? Effective ba yung kapitan na pusang ina? Lahat ng tao na ayaw mo, na feeling mo nagkamali sa'yo, ipusang ina mo.